preparations for this role as a single father and na hinanap yung anak niya? Thank you. First of all, maraming salamat. Thank you for watching the film. Yung first question mo, si Direk Ian makakasagot yan kung bakit napili niya single dad. Kasi yung nung sinusulat ko pa lang yung story, iniisip ko kasi parang mas magiging mahirap para sa isang ama na maintindihan ang parenthood. And at the same time, mas mahirap bilang isang ama na maging breadwinner pa at maging ina at ama at the same time. So, pinili kong bilang father yung leading character para maipakita na lahat ng struggles ng pagiging isang magulang. Yun. Siguro, yung sa preparation, nangyari bali kasi una sa lahat, ang pinakamahirap doon yung nawala ng anak eh. So, inisip ko talaga dapat meron kang connection na paano pag nawala. So, madalas ng motivation ko yung aso ko. Kasi di pa ako nawawalan ng anak, di ba? So, pag nawala yung aso mo, di ba natataranta ka na? What more kung anak mo? Di ba? Tapos, syempre, pinaghalo-halo ko yung inobserbahan ko. Hindi lang nila alam yung kapatid ko. Kasi tatay din siya. Yung tatay ko, tsaka yung pamangkin ko. So, there were 3 characters dun sa Robert. Depende kung ano yung eksena niya, depende kung ano yung calling ng bawat eksena. Pag medyo panicky siya, isa. Pag medyo, alam mo yun, medyo yung authority yung kailangan, yung isang character. Pag gano'n naman, diskarte, parang gano'n. So si Robert Lim was actually 3 characters rolled into one. And then I just had to embrace being dirty every day. Parang gano'n lang yung walang ahit. Minsan pumupunta ako sa set, di ako naliligo. Okay lang yun. Ay, thank you. Hindi rin ako naligo ngayong gabi. I love you too. Thank you very much. Thank you. I'm Emil po. Tanong ko po is about po dun sa perspective po ng film po. Alam naman po natin na yung human trafficking po isa po siyang mabigat at seryosong issue. So ang question ko po is, bakit po ninyo napili po yung perspective po ng father at hindi po yung perspective po ng bata na biktima po? Regarding your question sa kung bakit perspective ng father. Kasi nung nung sinusulat ko pa rin yung story and when I was talking to my editor, si Dempster, before namin sinimulan yung pelikula, tinanong niya sa akin, ano ba yung perspective? Bakit ito? And sinabi ko yung buong core, yung konsepto ng Alagwa is about the memory of Robert the father and the search. Yun yung dalawang keyword na ginamit namin. So that's why as you can see medyo nag-i-intercut yung mga moments na pupunta siya sa Hong Kong, naghinahanap niya anak niya, and yung mga moments, mga memorable moments niya with Brian. Kaya as you can see, talon-talon siya. And yun nga, ang core ng story is to show the father's struggle on their everyday lives. Tapos bigla pa silang kumbaga nahiiwalay pa sila because of human trafficking. So mas magiging malalim yung konsepto kapag nung tinutok namin yung story sa perspective ng father. Yun lang. Thank you. Good evening po. First of all, I'd like to commend everyone for doing such a great job on such a great film. Thank you. So my first question is for Bugoy po. Hello po. Hi. Magte-take ka na daw ng order. Ano po order niyo? Okay, so ito po yung tanong ko. Kasi of course, we all know Mr. Jericho Rosales and he's been doing such a great job in the industry. Wait lang po. Pwede po Tagalog? Okay. Sige po. Kasi... Paghapon na siyang umiyak eh. No split po ako eh. Sorry, okay. Pero ito po yung tanong ko para sa'yo, Bugoy. For someone na bago lang sa industry, paano ka nag-prepare sa role mo? And you did such a great job on your role, by the way. Siyempre po, una po, thank you po sa magandang question niyo. A wonderful question. Siyempre po, una po, nung nalaman ko po nakasama ko si Mr. Jericho Rosales, siyempre po, una kinabahan po kasi po, magaling po na aktor. Tapos po,
Siyempre po kailangan nyo po muna basahin yung script kung ano po yung role nyo. Tapos, ginawa ko po sa bahay po, ina-acting ko po lahat kung malungkot, masaya, ganun, inaano ko sa salamin. Tapos, tinatry ko rin po umiyak sa sarili ko pong gawa. Tapos yun po, nung nag-taping na po kami, yun po pala, cool lang. Sa cool. Thank you. Cool lang. May follow-up question lang po for our dearest director. Hey, direct his question. Yes. Teka lang, English yung script pa. Akala ko, di ka marunong mag-English. Yung tanong ko po sana is how much research was done for the film? Kasi it's so believable and the facts about yung sa mga sindikato po was very truthful. So how much research was done po? Before that segue ulit ako. Nandito ba yung mga crew ng Alagwa? May crew. Ayun, sila, palakpakan. Kasi sila yung mga sila yung mga hindi, kumbaga behind the scenes, sila yung mga hindi na nominate sa mga kung ano ng award. Kaya gusto ko lang sana silang pasalamatan. Yes. Okay, going back to your question, yung research. Nag-research ako ng kaunti kasi pero yung core naman ng research yung ginawa ko na about human trafficking, ano yung mga kalakaran nila. And at the same time, hinaluan ko rin na siya ng fiction. If you remember dun sa scene na yung parang hideout ng mga human traffickers, yung parang isang buong building. Wala akong nakitang ganun. Inimagine ko lang siya kung how it will look like. And yun nga, na-portray naman ni Mr. Jericho na yung inimagine niya yung kung ano yung isasapit ng anak niya kapag pumunta siya sa ganung lugar. Saka yung sa mga recent news din, nung mga past few years, may mga reports kung paano kinikidnap yung mga bata, kung paano sila nilulure sa ng mga human traffickers. Yun, siguro enough na yung ganun ka straight to the point na research na ginawa ko. But to answer your question, yes, I did some research. Thank you. Yes. Dol, sa lahat ng mga movies and teleserye na napanood ko sa'yo, sobrang humanga ako sa movie na to at Kaya mo yan. Hinga, kuya, hinga. kanina kasi nandun kami sa taas kanina, tapos sa second line namin there was a girl who used to cry kanina sa movie. So parang na-feel ko na ang question ko lang naman dito, kasi ako dumaan ako ng kahirapan mula sa family, lumaki ako walang tatay, nanay sa tabi. Parang naisip ko na sa isang role na ginampanan mo, idol, like gaano ka kahirap maging isang mahirap na parang sobrang finil mo talaga yung acting mo doon inside the movie. And alam ko sa napakagaling ng scriptwriter na to, pero paano ba maging isang paano ba in-inspired yung sarili mo, like yung tipong mahirap, gaano ba kahirap ang maging isang mahirap? Alam mo yun? Salamat, Charlie. Brother, thank you for watching. Mahirap maging mahirap. Kaya si Robert, dun sa pinakita natin dun, na yung lesson kasi doon, pinipilit niyang maging okay ang lahat para sa sa anak niya, di ba? Minsan nakalimutan niya na ang importante, masyadong nakafocus sa kahirapan. Hindi niya na-realize na ang importante sa lahat yung oras. So, kung napansin mo, nanakaw yung oras niya dahil sa human trafficking. Kasi gusto niyang tumaya sa loto, mga ganyan, di ba? He forgot that his greatest blessing was his son and his time with his son. Parang gano'n. Marami kasing tao sa atin nakafocus sa hirap, di ba? So, kung tatanungin yung mahirap maging mahirap, oo, mahirap maging mahirap. Dumaan din lahat kami sa hirap, di ba? But you have to remember that being mahirap is just a stepping stone. Dahil you should not stay mahirap. Kahit anong gagawin mo yung katulad ni Robert, parang gano'n. And marami sa paligid ko mahirap. Marami akong kinalakihan ko, mga ganyan. So, pinasok ko lang doon. But yung pinaka mahirap doon talagang ipakita ay siguro yung talagang pagmamahal mo hanggang saan ka pupunta, di ba? Ano yung gagawin mo kung nangyari sa iyo, parang gano'n. Yun yung
prinovide naman ni Direk Ian bilang scriptwriter. So thank you, pare ko. Maraming Alright, salamat. thank you din. Si DJ Onsi po ito ng 101.9. Charlie, naramdaman ko ang hirap ng panonood mo. Ayan. Pero ito na lang po, kay Direk Ian, nakita natin kung gaano kaganda ang pelikulang ito. Napanood natin ilan ang lumuha ngayon at ngumiti sa mga konting jokes na meron doon sa ating pelikula. Naging best actor si Bugoy, naging best actor si Jericho. Kung i-reshoot nyo po ang pelikulang Alagwa, may gusto pa ba kayong idagdag sa pelikulang ito? Okay, about dun, siguro ang one of those favorite scenes ko na gusto ko pang pagbutihin, if ever we had the chance, yung scene dun sa hideout. Kasi originally, ang plan namin is one take lang yun, wala siyang cut all the way. Kaya lang, due to some constraints, especially sa time constraints, trinay namin siya na i-edit out na magmukha pa rin one take. Pero yun nga, it's supposed to be more darker than what you saw. Mas madugo pa dapat, mas nakakatakot pa yung den, yung hideout. So yun, that was the scene. Yun. Kayo, meron kayo? Direk, ang wish namin, just in case gagawa po kayo, let's susulat ulit kayo ng isang pelikula. Sana ito naman yung buhay nung anak niya, kung ano na-experience niya habang wala siya. Makita naman natin kung ano yung pinagdadaanan ng mga batang ito noong nahiwalay sila sa kanilang magulang. But anyway, palakpakan naman po natin ang buong cast ng pelikulang Alagwa. Thank you. Okay kami dyan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na yung bata yung nakita niyo dun sa, yung pulubi. Ito yun si EJ. Yeah. Napakagaling na makeup artist namin. Siya rin naglagay ng prosthetics niya at lahat. So, tama. Before we say thank you to everybody, gusto ko lang magdagdag sa question mo. Sabi kasi nila, hindi, di ba? But I guess kung gagawin namin, mas malaki pa yung budget ng pelikula na to, hindi siya kasing ganda. Kung ano siya ngayon, yun na yun. Kung paano namin siya inilagay sa pelikula na yung pagka-shake ng camera at lahat, kung ano yung nilagay namin, yun na yung perfect for Alagwa. Yes. So, yun yung dating. Ako madagdag ko lang dahil bilang nanood ako, eksakto lang siya para sa panonood ko. Hindi masyadong nagkikwento, hindi masyadong gumagalaw, pero nag-iisip ka. Tama. Diba? Thank you. Ayun. So, congratulations. Thank you again. And therefore, there is Kung part 2 kailan of Alagwa. I'm sure. Oh, may part 2, maraming makikidnap. Ay, hindi. Ibang kidnap Gusto naman nga po. natin mahinto yung human trafficking, ipa part 2 po. Okay, syempre, pag uwi sa bahay, Sige. hashtag FB Oo. Instagram, invite them. Sige, alam ko, masyado ng marami pero nagpapasalamat kami sa inyo lahat on behalf of the team, the directors, ang producers namin nandito lahat. Yeah, we were, thank you very much sa lahat ng sa oras ninyo. Ang pelikula pong Alagwa ay graded A by Cinema Evaluation Board. And we are rated PG. And we are showing on October 9 sa Wednesday po yan. So, appreciate po namin na isabihin nyo sa pamilya ninyo, sa mga kaibigan ninyo na manood ng Alagwa. Thank you. Ang ganda-ganda mo din. At if you wanna follow us on Twitter, Alagwa Movie. Follow me on Twitter, Jericho_Rosales. At i-search nyo na po lahat yan, pati po sa website ko, JerichoRosales.tv. You'll see clips na hindi nyo pa nakikita dito sa movie. So maraming salamat again. Thank you so much, Star Cinema, for releasing this film. Pangarap po na natupad ito na may palabas dito sa mga sinehan ng Alagwa. So thank you, Direk. Thank you to the great actors of Alagwa. And of course, sa lahat dito sa mga taga saan ba sila, Chuk? Yung mga friends mo? Parang may mga taga-UST dito. Taga-UST, may mga taga-UST ba dito? Meron. Thank you very much. Of course, Team Echo, thank you very much. Thank you maraming salamat. And to all our friends, thank you. I love you guys. Thank you. Thank you. Glory to God.